Oras na 6:21, si Attorney Melancio Mel Santamaria, dating din po ng Far Eastern University Institute of Law. Para hindi po tayo malito kasi hilong-talilong yung ordinaryong mamayan na wala naman pong background sa batas o sa law. O kaya tutulungan tayo ni Attorney Mel. Attorney Mel, magandang umaga po sa inyo. Good morning! Hanggang sa iyo, Alvin, at sa iyong mga tagapakinig, tagapanood, mabuhay po kayong lahat and good morning. Mas mabuhay po kayo at maraming salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon kasi ganitong oras marami pa pong naghihilik. Pero gising na si Attorney Mel. Attorney Mel, ano ba, tama, may basihan ba sa batas ang ginawa kahapon ng grupo ng dating minorya na ngayon ay naging mayorya na po? Opo, meron pong basihan sa batas ito. Sapagkat sa ating konstitusyon, ang nakalagay, pagdating sa Senado, ang pagboboto ng isang Senate President, dapat bumoto ang all members of the Senate. Ibig sabihin yung 24. Kaya ang quorum doon is 13. Opo. Kaya lang dun sa iba pang mga bagay na bobotohin mo, yung mga lower officers, pwede lang majority of the quorum. Majority of the quorum. Maliban na lang doon sa mga ilang mga espesifikong sinasabi ng batas na 2/3, like yung impeachment, like yung pag-approve ng tratado, like yung pagka-counter veto sa veto ng presidente. So malinaw naman talaga. Basta't paghahalal ka ng isang Senate President, all the members must participate. So ang quorum doon 13. Kung lower officers, quorum lang at majority ng quorum, pwede na. Maliban na lang doon sa mga espesifikong 2/3. So ano nangyari kahapon? Ang nangyari kahapon, una, dineklara na ang lahat ng posisyon ay bakante. So therefore, ang kailangan lang dyan, majority of the quorum. So ang nangyari, 11 sila. Sabi na, meron tayong desisyon, ang tawag doon, Avellino versus Cuenco. Ang sabi ng desisyon doon, ano ba ibig sabihin ng quorum sa Senado sa mga botohan lower than the Senate President? Ano ang quorum? Ang base ba yung 24? Sabi ng Korte Suprema, hindi. Sa botohan lower sa Senate President, ang basehan ng mga body count ay yung functional and available presence ng mga senador. So halimbawa, doon sa Cuenco, Avellino versus Cuenco, 24. Opo. Natira sa loob ng Senado, 12. So nagkaroon ng issue, pero doon sa 24, isa na sa ospital, isa na sa abroad. Opo. So ang sabi ng Korte Suprema, so ang bilang dyan, hindi 24, 22 lang. 22. Opo. 22. Opo. So therefore, ang ano dyan, kalahati ng 22 is 11. So quorum ang 12. So iyang patakaran na yan, iyang decision ng Korte Supremang yan, iyan ang ina-apply since time pa nila Drilon at since time pa nila Salonga. So iyan ang nangyari kahapon. So ang nangyari kahapon, unang-una, 11 sila, biglang pumasok si Senator Si Chis Escudero, tama, Escudero. naging 12. Naging 12, nagkaroon sila ng majority. So ang una nilang ginawa, dineklara lahat ng posisyon, including the Senate President, na bakante. So therefore, hindi sila nag-e-elect ng Senate President, nagdedeklara lang sila ng bakante. Therefore, ang kailangan lang doon, majority of the quorum. So kung 12 sila, Oo, pero wala silang Senate President. Okay lang yun na walang Senate okay. President sa ngayon. Kaya Alvin, explain natin yan. So therefore, dineklara nila yung lahat ng posisyon na bakante, including the office of the Senate President. Opo. So, pagkatapos nun, naghalal na sila ng officers na lower ang posisyon. So kasama na dyan yung Senate President pro tempore. Ang ibig sabihin ng Senate President pro tempore, kumbaga sa bansang Pilipinas, siya ang Vice President Tama. ng Senate. So therefore, ang kailangan ng botong yan, since hindi naman bobotohin ng Senate President, majority of the quorum lang. Di ba? So ano lang yan, 7, pwede na. Di ba? Kasi 12 ang quorum. So inelect nila lahat ng lower rank officers. So therefore, since bakante ang Senate President at hindi sila makakapag-elect ng Senate President kasi ayon sa Do sila Constitution, kulang sila. Iyan lang ang kailangan ng buong 24 kahit na si Jinggoy ay nasa legal process na kulungan at kahit na nawala-wala si Bato, hindi natitinag yung 13 sa pag-elect ng Senate President. So ang inelect lang nila hanggang Senate President pro tempore. Ngayon, since vacant na yung Senate President, therefore, ang naging acting president, sa Senate President, ay yung Senate President pro tempore. Kumbaga si Mayor naging nawala, si Vice President at si Vice Mayor ang nag-assume. Pansamantala, parang pansamantala siya. Kaya tinawag siyang acting Senate President. So therefore, Attorney Mel, hindi na po Senate President si Alan Peter Cayetano. In as far as you are concerned, dating Senate President na siya. Yes, kasi nga, iyan rin ang kinlaro, di ba, na ngayong majority, iyan ang nangyari kagabi. So, kaya lang, siyempre, si Senator Cayetano, ang pinipilit niya, kailangan pati yung pagpipili ng mga acting, mga ganyan, 13. Dapat sundin natin yung constitutional
13 quorum na sinasabi ng Constitution. Pero ang problema, yung 13 quorum na sinasabi ng Constitution, yun lang ang pagboboto sa Senate President. Wala namang naboto eh. Di ba? Ang galing ng ang galing pag hinimay mo, ang galing ng legal maneuver, parang na-outmaneuver si Cayetano. Oo. Ngayon, Alvin, ito ang kagandahan yan. Ibig sabihin, ang sistema natin, ang constitutional system natin, at ang system ng procedure ng Senado is working. Gumagalaw. Kasi nakita natin, yung June 1, June 2, June 3, paralyze ang Senado. Di ba? Parang wineponize yung quorum requirement para hindi magkaroon ng pagpupulong. Di ba? Yung hindi kami attend dyan. So wala tayong session. But anyway, but be that as it may, ang ginamit nila Tito Sen, siguro veterano si Tito Sen, di let's work through the procedure. Yeah. So, sundan na lang natin yung mga tinatakda ng konstitusyon at ng ating mga alituntunin. Ginawa naman nila. Diba? Ginawa naman nila. Hindi tayo boboto ng Senate President kasi nakalagay sa konstitusyon dapat 13 ang base dyan kahit na sila Jinggoy at si Bato hindi natin mahagilap. Opo. Kaya lang yung mga lower rank pwede na ang majority of the quorum at sinabi ng Korte Suprema sa Abelino versus Cuenco na ini-implement na ng Senado since time pa nila Drilon, nila Salonga, ang quorum basta't ganyan, ang actual count yung available and functional senators lang. Opo, Attorney Mel, pag nakita mo yung nangyari noong 2015, nandun din yung magkapatid na Cayetano at si Legarda na nag-decide na may quorum sila kahit parang 11 ba sila or 12. Nandun din sila, Yes. kasali sila. Kaya hindi sila dapat nagtaka na nangyari to dahil nangyari na sa kanila dati noong 2015 ata, Attorney Mel. Yes, oo. Ngayon, ang dami naman nagre-research. Ang dami na pala mga pagkakataon na 12 lang ang dineklara ng quorum. Di ba? Iyan sinasabi mo. At yung araw ni Drilon, si Drilon nga, yung Senate President, basta nagkakaganyan, ine-explain niya pa kung Opo. bakit tayo pwede ng 12 bago siya Opo. magpupok ng Mag-gavel. gavel. Opo. Session convened. Di ba? Parang ganyan. Ang galing, So, ano? ibig sabihin, although messy ang nangyari, Alvin, talagang alam mo, minsan madi-disappoint ka, it just proves something. The system works. Di ba? So, dapat talagang gumalaw ang gobyerno at mayroong mga pamamaraang regular na pwedeng gawin para gumalaw ang gobyerno. Kasi nga yung quorum requirement na weaponize o hindi kami attend dyan, June 1, June 2, June 3, hindi kayo makapag-uumpisa. Di ba? Parang ang nangyari, Alvin, parang sinasabotahin mo na yung session Di ba? Hindi kamukha nung nangyari nung May 26 yung nag-walk out. Yung nag-walk out na yon, nandoon sila. Pumunta sila para magtrabaho. Di ba? Ang minority lang kasi, alam mo Alvin, alam naman natin, basta nasa majority ka, power ka. Ikaw ang nagseset ng agenda. Ikaw ang nag-determine ng flow ng mga bills, resolution. Ikaw ang nagmamanage ng debate. Ikaw ang nagsusupervise, di ba, ng mga mangyayari sa loob ng session. Power ka. Kaya ang inaasahan lang kasi ng minority, sundan lang yung proseso, yung mga alituntunin para masabi nila ang kanilang mga hinaing para mailigay for record kasi more or less matatalo na sila. Pero ang nangyari nung May 26, ang damdamin nila parang nire-railroad, di ba? Tapos kaya nag-walk out sila para may principled protest noon. Ang kaibahan niyan, so nangyari sa June 1, 2, and 3, wineponize yung quorum requirement. Hindi kami papasok, wala kayong session. Opo. Di ba? So wala, hindi nag-umpisa. Patay na bago pa mag-umpisa nung June 1, 2, and 3. So ang nangyari, na-paralyze ang gobyerno. So pagdating ng June 3, siguro yung ako nag-i-speculate lang ko, yung mga veterano, let's go through the process, gamitin natin mismo ang procedure ng Senate at ng Constitution at magligay tayo ng acting Senate President. Attorney